The next morning, pagtingin ko sa orasan, past 7 na pala. Panigurado nakaalis na si Logan. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Inayos ko yung sarili ko at chinek ko yung cellphone sa bag ko. May unread message galing sa kanya. I just cook your breakfast. Eat it before you leave. Don't you ever disobey me and don't do anything that will make me fight back. Nagluto na naman siya para sa akin. Ako na yata ang pinakaswerteng sekretary sa buong mundo. Boss na ang nagsisilbi sa'yo. Ano naman kayang gagawin ko na ikakauwi na agad? Bumaba na ako para pumunta sa kusina. At home ka, Catherine na. Sinalubong ako ni Nanay Auring. Iha, halika kumain ka muna. Si Logan na nagluto nito. Nakangiting sabi niya. Ngayon ko lang siya nakita nagluto sa babae bukod kay Ma'am Lauren. Sino yun? Yun ba yung mommy niya? Sino po yun at nasan po siya? Yun ang ina ni Logan. Wala na siya. Na-aksidente at hindi umabot sa ospital. Nalungkot akong bigla sa narinig ko. Kaya siguro malungkot siya palagi dahil sa pagkawala ng mommy niya. Gaano katagal na pong wala ang mommy niya? Tanong ko ulit. 3 taon na, iha. Nagkukwento sa Nay Auring habang kumakain ako. Alam mo, mas gusto kita kaysa kay Madam Gemma. Gemma? Yun ba yung babaeng pumunta sa opisina ni Logan? Ano kaya siya ni Logan? Para nakikita ko na po siyang pumunta sa office ni Logan. Yun po ba yung morenang babae? Tanong ko. Oo, yun nga. Yung balingkinitang babae na ubod ng sama na ugali. Natawa naman ako sa sinabi ni Nay Auring. Paano niya naman po nasabing masama ang ugali niya, Nay? Ano po siya ni Logan? Dating nobya yon ni Sir Logan. Natigilan ako sa pagkain ko dahil sa narinig ko. Kaya naman pala ganun umasta. Hinihintay ko pa yung sunod na kwento ni Nay Auring tungkol sa kanila. Pero sa pagkakaalam ko, hindi siya talagang minahal ni Logan. Dahil na rin siguro sa lungkot sa pagkawala ni Madam sinubukang maglibang niyang alaga ko. Ah, ganun po ba? Kaya naman pala mukhang close sila. Hindi kaya talagang minahal ni Sir Logan si Gemma? Pero si Gemma halata mong mahal niya talaga si Logan. Gaano naman po sila katagal? Hindi ko alam, iha, kung umabot sila ng 1 taon Kasi yang si Sir Logan, nagugulat na lang akong may kadate ng iba. Pero hindi niya inuuwi dito sa bahay. Tayong si Madam Gemma lang ang nakakapunta dito hanggang ngayon. Malaki ang utang na loob ni Logan at ng daddy niya sa ama ni Gemma. Ano naman kayang utang na loob na yon? Paniguradong may kumpanya din yung si Gemma. Ang akala ko nga ipagkakasundo yung dalawa na yon Naku, mabuti na lang at pinag-igi ni Logan ang pagtatrabaho kaya hindi na nila kailangan pang magpakasal. Nay Auring, tapos na po ako. Saan ko po ito ilalagay? Sabay bitbit ko sa kinainan ko. Uhugasan ko muna bago ko umalis. Naku, iha, ako na, bitawan mo yan. Pilit niyang inagaw sa akin yung plato pero syempre, hindi ako nagpatalo. Napakabait mong bata, iha. Naramdaman kong magugustuhan ka ni Logan. Bagay na bagay kayo. Tuwang-tuwang sabi ni Nanay Auring. Nyanitian ko na lang din siya at saka nagpaalam. Makakabalik pa kaya ako dito? Ilang araw na bang wala si Logan? 5 days na pala. At mula nang dumating siya doon, wala siyang text o kaya tawag. Ni hindi man lamang niya kumusta yung kumpanya niya. Kung may magdanako na ba o kung may ano. Nakakamiss din pala ang mokong na yon kahit puro pagsusungit lamang ang alam. Nandito na ako ngayon sa opisina niya. Sobrang tahimik. Nakakapanibago kasi walang sumisigaw. Pinitsuran ko yung pwesto ko sa nagtatrabaho, si Sir Logan. Kitang-kita ko yung view sa labas. May remembrance na ako. Teka, total naman wala akong ginagawa, maglilibot na lang ako at magpipicture ng kung ano-ano. Sunod kong kinuhanan yung pwesto na malapit sa pwesto ni Logan. O, diba? Ang ganda din. Halatang pang mayaman. Kita ko rin yung view sa labas. Malamang parehas lang kami ng office Parang boss din yung dating ko dyan pag nakaupo ako. Feel na feel ko pa nga minsan Papakita ko to kay Gianna at Ava. Mukhang mayaman ako sa peso na yan, no? Hindi halatang mahirap ako. Dito naman naghihintay yung gustong kumausap kay Sir Logan. Meron kasing maliit na lobby sa labas pero meron din dito sa loob. Ito yung sa loob. Dito kami kumakain kapag nagsasabay kami. Ang sosyal talagang tingnan. Hindi ko akalain na magtatrabaho ko sa ganitong klase ng opisina. Samantalang kahit janitress papatusin ko. Tingnan ko kaya yung itsura niyang room pag may board meeting. Wala naman sigurong tao doon, hindi ba?
Dito rin naman yun sa floor na to. Para nga naman hindi na mababa pa si Logan. Tinignan ko muna kung may tao sa paligid. Okay, wala. Halos pare-parehas yung kulay dito sa floor niya. Pati rin sa ibang floor, kulay ginto talaga. Hindi nakapagtataka kung talagang habulin siya, mapalalaki, babae o kung ano man. Lumabas na rin agad ako at baka may makakita pa sa akin at isumbong ako. Kaya pala hindi ako sinasama ni Sir sa meeting. Pang-sosyal lang talaga ang pupwede. Nakakainip. Ite-text ko siya kung kamusta siya doon. Bakit ko naman pala siya ite-text? Travis calling. Hello, dude. Hi, Kath. Are you free? Oo naman, bakit? Yun. Sige, nasan ka? I'll pick you up. Nandito ako sa NGC. Kita na lang tayo sa baba. NGC? Anong ginagawa mo dyan? Basta mamaya ako na-explain sa'yo. Bye, ingat. Inend ko na yung call. Sakto makakapaglibang ako. Hindi ko nga pala nasabi kay Travis na dito na ako nagtatrabaho sa NGC. Mamaya na lang pag nagkita na kami. Inayos ko na yung bag ko at bumaba na. Yung mga nakakasabay ko sa elevator ang sama ng tingin. Pero yung iba ang iningitian ko. Nasasanay naman na ako sa mga tao dito. Alam niyo ba girls, I heard na doon na raw sa mismong loob ng office si Sir Navarro nag-work yung slot? Sabi ng isang babae na parang sa club magtatrabaho. Alam ko, pinaparinggan niya ako. Siyempre, ako bingi-bingihan lang. Really? Siguro she gave a head to Mr. Navarro kaya't napapasok siya doon sa loob. What a whore talaga. Tatawa-tawa pang sabi nung kasama niya. Sobra naman kayong man-judge ng tao. Hindi nyo nga alam miski katiting nang nangyayari eh. I can't believe na ganyang klase ng babae ang gusto ni Sir. Matatanggap ko pa kung si Ma'am Gemma. Narinig ko naman yung pangalan niya. Oo na, siya na. Buti na lang dinedma kong lahat ng naririnig ko. Paglabas ko ng building, may nakita ko na lalaki nag-aabang sa labas ng isang white na BMW at naka-shades pa. Hey, Cathy girl! Bati niya with matching malapad ng ngiti. Namiss ko tong mokong na to. Dude! Sabay yakap ko sa kanya. Wala namang mali siya to eh. Namiss ko lang talaga siya. Akala ko hindi ko na makikilala ang pinakamagandang babae sa mundo eh. Bolero ka talaga. Biro ko. Tumawa naman siya at tinalalayan ako na makasakay sa kotse niya. How's life? Tanong niya. Ewan. Okay naman siguro. Sa totoo lang, di ko naman nga talaga alam kung okay ba. Anyways, bakit andun ka sa NGC? Nagtatakang tanong niya. Huwag ka mabibigla ha. Doon na kasi ako nagtatrabaho as the CEO secretary. Kala ko tatalsik kami sa pagpreno ni Travis. Dude! Sorry Cathy, nabigla lamang ako. Totoo ba yun? Pero papaano? Alam kong gulong-gulo na si Travis kaya kinuwento ko sa kanyang lahat, as in lahat, pati yung pagtrato sa akin ni Logan. Nag-iba nga biglang ekspresyon ng mukha niya. Cathy, beware of that asshole. He is a womanizer. Paalala sa akin ni Travis. Alam ko naman yun. Hindi ko inaalis sa isip ko yun. Alam ko. Tipid niyang sagot. Tahimik lang ako buong biyahe at nakatingin lamang sa labas. Saan ba kami pupunta? Travis, saan nga pala tayo pupunta? Kanina pa kasi kami nasa biyahe eh. Hindi na to around Manila. We are going to Batangas. Sa rest house namin doon. Tayong dalawa lang? Of course not. Nandun si Gianna at Ava. Nakahinga naman ako ng maluwag. Ayos. Makakapag-enjoy ako. Teka, wala nga pala akong baon na damit. Travis, wala akong baon na damit? Don't worry, I already brought your clothes. Okay, siya na ang Boy Scout. Makakapag-relax din sa wakas. Kailangan ko rin to para makapag-unwind. Sa halos 2 hours naming biyahe, nagkantutulog na ako. Cathy, wake up, we're here. Pagbaba ko'y nakita ko yung dagat, sobrang ganda. Ngayon na ako nakapunta dito. Ang ganda, Travis. Akala ko dun sa dati nating pinuntahan, yung rest house nyo. Kasi dati nagpunta kami ng Zambales, sabi niya, rest house daw nila yon. Napakalaki. Pero mas malaki tong sa Batangas. Rest house din namin to, Cathy girl. Come on. Nag-iintay na silang dalawa sa atin. Eh di sila ng mayaman. Habang papasok kami doon sa rest house nila, sinalubong na kami ng dalawa. Mas nauna pa talaga sila, ha? Makapagsalita naman to, kala mo wala silang rest house. Ako na naman na mahirap sa atin eh. Ayusin nyo ng gamit nyo, Gianna. Ava, alam nyo na kung saan yung kwarto nyo, di ba? Cathy, let's go. Samahan kita sa room mo.
Ilang araw tayo dito, Travis? Baka kasi kinabukasan nawirin kami agad. Sayang naman. 5 days. Buti na lang matagal-tagal. Ito ang room mo, Cathy. Iniwan na muna ako ni Travis para ayusin ang baon kong damit. Yung undergarments ko naman sa Gianna ang bumili. Napakaswerte ko talaga sa mga kaibigan ko. Wow, ang ganda, sobra. Kitang-kita ko yung view sa labas. Sana dito na lang ako palagi. Napakabango pa. Inayos ko na yung gamit ko at parang ayoko na namabas. Parang mas gusto ko pa dito. Catherine, tara na, kakain muna tayo. Nagluluto yung dalawa. Aya sa akin ni Travis. Magpapapicture sana ako mamaya na nga lang. Uy, dude, ganda ng kwarto ko Parang gusto ko na dito, pagbibiro ko. Mas gusto ko ngang dito ka na lang. Ano yun, biro din? Loko-loko? Ang bango naman niyang niluluto ninyo? Huwag kang OA girl, sibuyas at bawang pa lang nilalagay namin. Nagigisa si Gianna. Ano kayang food trip nitong dalawa? Travis, pa-help naman ako dito sa grill ninyo. Mag-iihaw lang ako? Maarteng sabi ni Ava. Vak lang to? Sure, basta ikaw. Napakabait talaga ni Travis kahit tuwang-tuwa ako na siya ang kababata ko Tutulungan ko na lang si Gianna. Bakit di mo pala kasama si Miguel? Tanong ko kay Gianna. Biglang nag-iba ang itsura ng mukha niya. Naging parang malungkot. Hiwalay na kami, Cathy. Nakangiting sabi niya. Hindi siya marunong magpanggap. Nakangiti pero malungkot? Di tulad ko. Ha? Bakit naman? Di mo man lang sinabi sa akin. Tumawa siya at baliw na yata ang isang to. Di pa rin naman alam ni Ava. Nakipaghiwalay siya. Sabi niya gusto daw mag-focus sa business nila. Parang unti-unting may namumuo sa mata niya. After yung makipag-break sa akin, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Sinundan ko siya nung umalis siya. Then I was shocked sa nakita ko. May tinagpo siyang babae, Cathy. At first, inisip ko, friend, empleyado niya o kamag-anak. But when I saw them kissing torridly, hindi deserve na umiyak na Gianna. Tinapik ko yung balikat niya. Shh! Huwag kang umiyak. Huwag mong sayangin yung luha mo sa mga walang kwenta. May mahalaga ka pang paggagamitan yan. Hindi sa lungkot kundi sa saya. Sana nakinig na lang ako sa iyo una pa lang. Noon kasi sinasabi namin parang may kakaiba kay Miguel pero hindi siya naniwala. Biglang dumating si Ava. Kinuwento rin ni Gianna yung nangyari. Gaga ka kasi. Tadyan sa kahuratan mo nasaktan ka tuloy. Binalaan ka na namin noon pero hindi ka nakinig. Crying diva ka tuloy ngayon. Ava naman Naiiyak na ulit si Gianna. Wag na wag ko lang talagang makikitang lalaki yan kundi kalbo talaga siya sa akin. Go, Ava! Tagapagtanggol ng mga sawian Kaya ako ayoko muna ng ganyang relasyon. Masasaktan lang ako panigurado. Iinom na lang natin yan mamaya. Nag-thumbs up naman yung dalawa sa sinabi ko. Hobby nila yun Ako hindi masyado pero parang gusto ko ng malasing ngayon. Cheers para sa mga sawi dyan. Sigaw ni Ava at hindi naman ako tatamaan kasi di naman ako sawi, diba? Si Gianna na may halatang affected na affected. Cheers! Oh, sawi ka rin, Cathy? Tatawa-tawang sabi ni Ava. Baliw, bakit ako masasawi? Sige nga. Wala akong balak maging sawi, no? Sarap maging single Makakalimutan ko rin yung mokong na yon? Oo, tama yan, Gianna. Makakalimutan mo rin yung siraulong yon. Wala siyang kwenta. Sisiguraduhin kong hindi ko mararanasan tong naranasan ng kaibigan ko. Bes, ikaw na lang iniintay naming magjowa. Nako Ava, wala pa sa isip ko yan. Hindi pa ako nang masaktan dahil lang sa love na yan. Paglilinaw ko sa kanya. Takot ako dahil baka matalo lang ako kapag sumugal ako sa pag-ibig na yan. Iniwan naman ako ng magulang ko, tas may iwan na naman ako. Sus, OA talaga kahit kailan. Alam mo girl, pag nagmahal ka, huwag ka mag-expect na 100% maganda yung relasyon. Di ka perpekto, di rin perpekto yung mamahalin mo. Ang punto doon kung paano yung lalampasan lahat ng diradaan sa hiwalayan. Appear tayo dyan, Bes. At nag-appear ang dalawang bugok. Ganun ba talaga yun? Hoy Travis, bakit di ka naimik dyan? Ano, anino mode lang? May iniisip lang ako Ano naman yun, Aber? Tanong na Gianna. Secret! Sasakalin ko tong isang to Pa-secret-secret pa? Ngayon ko lang napagtanto, bagay pala kayo ni Travis? Pangaasar ni Ava. Di naman kami talo nitong si Travis. Bro code lang talaga. Lahat na lang Ava ha? Mas bagay naman ata sila Bakit wala ba akong pag-asa sa'yo? Naging seryosong tanong ni Travis.
Alam mo, dude, kahit kailan talaga ang lakas ng amats mo. Masyadong seryosong mukha niya kahit biro lang naman yung sinasabi. Oh, busted! Ani Ava. Busted hindi nga nanligaw? Si Ava naman eto, buhay na, ayon sa buhay na kahit 4 AM na ng umaga. Ako din at si Travis hindi pa lasing na lasing, yung sakto lang. Si Gianna kasi talagang umiinom na sobra, kami hindi naman. Guys, tutulog na ako. Akain ko na rin tong bruha na to. Makakapagpahinga na rin, nahihilo na ako Kaya mo ba? Aalalayan kita. Alok ni Travis. Hindi na Travis. Bigla akong napaupo. Puwisit nakakahilo pala pag bagong tayo. Aalalayan na talaga kita. Travis. Akala ko hindi pa malalasing si Cathy pero ito, bulagtang bigla. Bubuhatin ko na lang siya punta sa kwarto niya. Oo, mahal ko si Catherine noon pa. Tuwang-tuwa nga ako dahil wala siyang boyfriend hanggang ngayon. It means may pag-asa pa ako. Hindi ko siya maligawan dahil baka mag-iba ang trato niya sa akin. Nasasaktan ako pag tinatawag niya akong dude. Friendzone na friendzone ang dating ko. Cathy, gising ko sa kanya. Lasing na nga ito. Pagkarapag ko sa kanya sa higaan, pinagmastan ko pa siya. She is really beautiful. Lalo akong nai-inlove sa kanya. Tapos yung ugali pa niya talagang nakakahulog. I love you, Cathy. And I hope you're gonna love me too. Lalabas sana ako sa kwarto niya, pero nakita ko ilaw ng ilaw yung phone niya. Mr. Navarro calling. Sasagutin ko ba? Bakit siya tatawag ng ganitong oras? Nakaramdam ako ng inis kaya't sinagot ko na lang. Hello, Catherine. Why are you still awake? I am just trying to know if it's still this number. Ano naman kung ito pa rin ang number niya? Sekretary lang naman niya si Cathy, hindi ba? Hindi agad ako nakapagsalita. Hello, are you gonna speak or not? Tulog na si Catherine, may sasabihin ka? Ako na lang magsasabi sa kanya. Who the shit are you? Why her phone is with you, huh? I'm her friend. Anong problema kung nasa akin ang phone niya? Shit, you asshole. I'm gonna punch your face if you do something wrong to her. Bakit ganito na lang siya ka-concern kay Cathy? Parang di naman sekretary ang trato niya. May nararamdaman ako. Lalaki din ako kaya alam ko ang ganitong galawan. You don't have to worry kasi wala akong gagawin sa kanyang masama. Tell her that I'll be home and... Pinatay ko na yung tawag. Masyadong mapapil, boss ko lang naman siya. Ako, kaibigan ako ni Cathy, kababata pa. Mas marami kaming pinagsamahan kaysa sa'yo, Mr. Navarro.